Isabel, anong ginagawa mo dito? May itatayo lang akong branch ng business ko dito sa lugar na to. Matagal na rin akong hindi nakabalik dito, kaya bago ako umuwi, naisip kong dumaan muna para makapag-reminisce ng konti. Who would have thought? Nandito ka rin pala. Sorry, pasensya na lang sa nangyari ng isang linggo. Sa negosyo naman, wala si Betty doon, kaya kung gusto mo, pwede pa rin natin ituloy. Kung interesado. Oo naman. Bakit hindi? Sabi nga nila, past is past. Si Betty lang naman ang hindi makamove on eh. Oh, ganyan ka makatingin. Baka malusaw ako. Laki kasi ng pinagbago mo. Halos hindi na kita nakilala. Alam mo, Noah, ikaw ang unang nagbago. Ikaw rin ang unang nang-iwan. Sorry. Hanggang ngayon, sa maniwala ka man o hindi, nagsisisihan ko yun. Pinili ko si Betty noon dahil gusto ko matulungan ang pamilya ko. Yun ang totoo. Mahal mo ba siya? Oo. Mas higit pa sa pagmamahal mo sa akin dati. Ano? Ba't hindi ka makasagot? Isabel. Tinutulungan lang kita mag-isip. Kasi kung talagang mas minahal mo si Betty kaysa sa akin, wala kang mararamdaman sa halik na yun. Ang mga tao talagang sobra-sobrang magmahal, sobra-sobra ding magalit kapag nasaktan. May puwang pa nga kaya ang pagpapatawad sa puso ni Isabel? Isabel. Anong sabi ni Betty? Wala. Sinabi ko sa kanya na may kikitain akong kamag-anak. Naniwala naman siya. Tingin ko, oo. Isabel, mahal na mahal pa rin kita. Kung pwede ko nang ibalik yung oras, hindi na sana kita sinaktan. Magkasama na tayo ulit. Mahal na mahal din kita. Late ka na naman umuwi. May. Hindi mo man lang iniisip na may naghihintay sa'yo dito. Pasensya na lang. Masarap kasi yung kwentuhan namin na pinsan. Pinsan? Kada linggo na lang, may pinsan kang umuwi from Cebu. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Kung gusto mo nga, sa susunod, sumama kayo. Pagod na talaga ako. Sorry. Bukas na, ha?
ko ba doon? Masyadong nanglalamig sa akin. Buti pa dati sa pinyahan ang nangyayari sa amin. Ngayon, parang patay na yung katabi ko sa kama. Madam, correct me if I'm wrong It's just my personal observation. Pero, hindi kaya nagkakaganyan si Noah simula nung dumating yung Isabel na yun? Nasaan na nga ba yung Noah na yan? Ba't nandito sa akin? Pinulat mo nga ako dati nung bigla mo na lang ako pinagpalit sa isang matanda. Oh my God! Oh my God! This can't be! Isabel, may bago tayong orders for Batangas. Nasabi ko na rin to sa purchasing. So, kailangan na lang ng pirma mo. Tapos, para makapag-request na tayo ng pera sa finance. Okay, thanks. Thank you. Iwan ko na yan dyan, ha? Ay! Excuse me, meron po ba kayong appointment kay Miss Isabel? Hindi namin kailangan ng appointment para sampalin yung malanding mong boss. Tumabi ka nga dyan. Ay, no! Kayo ang umalis kung hindi tatawag ako ng security. Okay lang yan, honey. Welcome, my unexpected guests. Anong ginagawa ng dati kong madrasta dito sa opisina ko? Ano? Mag-a-apply ka ba? Sorry, kasi hindi ako tumatanggap na walang good moral character at valedictorian sa kalandian. Dami pa sinabi. Tingnan natin kung sino ang malandi ngayon. Sa'yo ito, di ba? Anong ginagawa nito? Sa loob ng sasakyan ng asawa ko. Akin nga yan. Ewan ko ba sa asawa mo kung ba't napunta sa kanya? Baka naman klepto na siya. O baka naman nahawa na siya sa pagiging kriminal mo. May utang-takong sampal sa'yo. Don't worry. Ako din. May kasama pang interest. Ano? Demonita ka talaga! At so ano? Kung lumapit nga sa akin ang asawa mo, masisisi mo ba siya? I mean, look at you. My poor, old ex-stepmother. Kung dati, budhi mo lang ang nabubulok, ngayon, pati balat mo na naaagnas na rin. Security! Security! Itapon mo na nga yung mga yan sa labas. Itapon yung gusto! Hindi matakot ako. Sas ako dun. Mukhang gumagana na yung plano mo ngayon, Isabel. Alam mo, mukhang mababaliw talaga yung si Betty. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Pwes, mas mababaliw pa siya sa susunod na gagawin.